hinihintay nyo itong ating halakayan na magandang araw Pilipinas at mundo. Kaya lang, hinintay ko munang matapos yung press con ni Sara Duterte. Ha? Kanina pa kasi may naka-post. Ang sabi doon, please stand by. Magpi-press con daw si Sara Duterte. Akala ko naman yung press con napaka bago. wala namang bago. At saka yung press con niya, hindi, kahit naman hindi na siya nag-press con nun eh. Kasi pag sinabi mong press con, ibig sabihin, bukas kang tumanggap ng mga tanong. Ay wala eh. Pagkabasa niya nung kanyang statement, hindi daw siya magi-entertain ng mga tanong. Kunin na daw mayroon na daw lang i-distribute na kopya nung kanyang statement. Binasa niya yung kanyang statement, pagtatapos, wala daw tanong. O di nag-record ka na lang sana ng recorded message mo. Nag-record ka na lang sana ng recorded na message mo. Di ba? Total, hindi ka naman pala mag-i-entertain ng tinawag mo pang press conference or press briefing or press con, hindi ka naman pala mag-i-entertain ng mga tanong. Ay di nag-record ka na lang, video message mo, total, babasahin niya rin lang naman pala yung statement niya. May prepared na palang statement. Basahin mo yon, tapos, isend mo sa media outlets. Mayroon namang mga media outlets eh. Anyway, yung inanunsyo ni Sara, inanunsyo niya na ako, sabi niya, ganito mga kabunyog ang pagkakasabi niya. Ako, si Sara Duterte, yun, ganun lang yung pagkakaano niya eh. Tatakbo bilang Pangulo, yan yan yung niya. Wala namang bago dyan. Alam naman natin, tatakbo talaga yan. Ayan ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan yung press con niya. Yan yung press con, mga kabunyog. Anyway, batiin ko muna yung mga viewers natin. Si Kabunyog Emily Santos, good morning. Kay Monkey, kay Jerome Maberil, Kabunyog Arlene. Bakit ang aga niyang nagdeklara? Arnel Sebastian, good morning. Si Kabunyog Berhel Caragan, Edelberto Mangawang, shout out sa inyo. Ito mga kabunyog, mga kababayan, sa mga viewers din natin, sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin, batiin din natin ang ating mga viewers. Ayan ang mga viewers natin sa Attorney Ricky Tumutorgo. Attorney Enzo Recto muna, si Henry Cortez, good morning. Erwin Malinis, Roldan Lu. Pag-usapan natin to mga kabunyog, mga kababayan. Ito, mga kabunyog, ang totoo, ano ba ang context? Ibig sabihin, ano ang sitwasyon ngayon sa pagdideklara ni Sara na tatakbo siyang Pangulo ng Pilipinas sa 2028? Alam naman natin, ngayong araw, ngayong araw, malamang ngayong araw, i-refer na ng plenary, i-refer na sa Justice Committee. So ngayong araw ay i-refer na, maya-maya lang, abangan ninyo. I-refer na ng Kamara sa Justice Committee yung impeachment ni Sara. 3 impeachment complaints yun. I-refer ngayong araw. Pag na-refer na yan sa Justice Committee, magsisimula na ang hearing ng Justice Committee. Kumbaga, yan yung purpose niyan. Ang purpose talaga ni Duterte, ni Sara, di ba diniscuss ko na yan nung nakaraan? Panuorin niyo yung vlog ko. Bakit parang nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod yung labas ng mga propaganda na malakas daw si Sara na survey, at saka malakas daw si Sara na panlaban sa 2028. Sunod-sunod yan. Ang tawag ko dyan, Sara Surge. Panuorin niyo yung gabi-gabing talakayan ko, diniscuss ko yan. Actually, inano na nga ako ni Yusik Claire Castro. Ni-live niya ako nung isang araw, pinicture niya ako sa kanyang vlog. Sabi niya doon, tama si Attorney Enzo. Bakit? Pinaliwanag ko kasi, hindi ito coincidence lang. Sunod-sunod ngayong araw yung paglalabas ng propaganda para kay Sara, na malakas si Sara. Hindi niyo napapansin yan? Di ba? Yan yung yan yung lahat. Yung mga surveys lumalabas, kahit yung mga DDS, yan yung mga post, hindi yan, coordinated yan. Coordinated, systematic, kumbaga isa talagang campaign yan. Ang campaign talaga nila ngayong mga araw, itong mga linggong ito, buwan na ito, bugbugin ang propaganda, ipakita na malakas si Sara.
Yan yung tinatawag kong Sara Surge. Bakit? Bakit yun? Eh gusto nilang i-project na malakas si Sara. Bakit nila gustong i-project na malakas si Sara? Dahil ang totoo, mahina na si Sara. Ha? Kumbaga, mind conditioning yan. Ang totoo, political survival na ito ng mga Duterte. Political survival na ito, mga kabunyog. Kita nyo naman. Kita nyo naman, kaliwat kanan ang problema ng mga Duterte. Si Rodrigo Duterte, isa sa ilalim sa confirmation of charges hearing sa February 23 hanggang 27. Oh, imagine niyo yan. Si Sara Duterte, magsisimula na ang hearing ng Justice Committee sa impeachment. Yung mga kakampi nila, die hard. Yung core. Sa Senado, yung core ng Duterte, si Bato at si Bongo, problemado. Nagtatago na si Bato. Si Bongo, susunod na. Oh, tapos yung mga kakampi nilang senador, tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, sila Revilla, Chis Escudero, problemado. Oh, lahat sila problemado, mag-Duterte, mag-mga kaalyado. So, paano mo ngayon sasabihing malakas ang Duterte? Ha? Political survival na nila ito. Political survival. Madudurog na yan. So, kailangan nilang mag-project na malakas pa. So, paano mo ngayon ipo-project na malakas pa? 1. Ilabas ang mga survey. 2. Bugbugin ang propaganda na malakas si Sara. 3. Yang ginawa ni Sara ngayon. Oh, nag-press con siya, ay nagsalita siya, tatakbo siya sa 2028. Anong ibig sabihin niyan? Gusto niyang ipakita na siya preparado sa 2028. Ang iba hindi pa nakaka-decide, siya nakadecide na. Malakas siya, lalaban siya. Yan ang ano niyan. Pero sa likod niyan, kumbaga, ang pinoproject mo, na imahin mo, malakas kayo, malakas ka. Yan yung tinatawag na Sara Surge. Pero ang sa likod niyan, hindi. Paano mo masasabing malakas? Si Sara Duterte, kakaharap ngayon sa impeachment, magsisimula na. Oh. Tapos yung pinakapinuno ninyo, si Tatay Digong nila, ihaharap na ngayon sa confirmation of charges hearing. Hindi naman makakalaya na si Duterte doon. Wala na yung interim release, hindi talaga mag-run. Hindi umuobra yung unfit to stand trial. Wala na. Yung question ng jurisdiction, wala na yan. Kumbaga, ano na yan? Si Digong Duterte, doon na talaga yan, sa ICC. Si Sara Duterte may impeachment na kakaharapin. Yung mga aliado niya, pinaka-aliado sa Senado, si Bongo, si Bato, problemado. Si Bato nagtatago, si Bongo hindi na alam ang gagawin. Yung mga kaalyado nila, kaliwat kanan ang kaso at problema, hindi na nga umiimik si Jinggoy Estrada, si Villanueva hindi na rin nagsasalita, dati ang ingay-ingay. Si Chis Escudero, komite de silensyo na, dati laging nagpe-press con. Di ba? Oh, anong ibig sabihin nito? Sinong magsasabing malakas? Nakakita ka na ng malakas na problemado ang lahat ng kasamahan mo? Ha? Paano mo masasabing malakas? Yung pinakapinuno ninyo nakakulong, nasa ibang bansa. Yung pambato ninyo sa presidente kakaharap sa impeachment, problemado rin. Oh. Yung mga kakampi mong senador, kaliwat kanan din ang kaso. Yung pinakamalakas mong kaalyado, Bato at Bongo, problemado, tatago. Mga kabunyog, niluloko ninyo ang sarili ninyo. Tama ka, Moonspace. Para kailangan i-project ni Sara na malakas pa sila. At paano niya ipapakita na malakas pa sila? Ngayon pa lang magdeklara ka ng tatakbo kang presidente sa 2028 para ipakita mo na ikaw handa ka na, yung iba hindi pa. Di ba? Oh, ganun yan mga kabunyog, mga kababayan. Ay, sorry, wala akong audio. Sabi ni St. Benedict, nagsalita ako. Oh, sabi ni St. Benedict, maabsat, no? Anong matasabi ng mga loyalistas sa sinasabi ni Sara Duterte na I am sorry for helping PBBM winning for his presidency? Nananaginip siya ng gising, St. Benedict, no? Pinagtatawanan siya ng mga loyalista, sigurado, no? Kami dito pinagtatawanan siya, no? Ang lakas ng panaginip niya. Putras, nananaginip siya, akala nila malakas sila. Putragis. Hindi nga nila ipanalo si Kibuloy. 'Di ba? Kung totoong malakas sila, dapat na ipanalo nila si Kibuloy, no, si Ipe, okay, si Jimmy Bondok,
dapat ay panalo nila. 'Di ba? Pero nasaan? Kulelat, 'di ba? It only shows na kokonti lang sila. No? Kokonti lang. Kaya ngayon, problemado sila. Panic mode na sila eh. Wala silang magawa. Putragis. O siya tuloy, attorney. Obvious naman, yun talaga yung dahilan. Oh, di ba? Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, itong ginawang ito ni Sara ngayon ay para i-project niya na malakas pa ang Duterte. Kasi kaliwat, di ba sinabi ko naman sa inyo, ang February ay magiging buwan Duterte at mga kaalyado nila. Sinabi ko na yan. Panoorin nyo yung mga vlogs ko. Sabi ko, grabe, magsasabay-sabay pala ngayong Pebrero. Unang-una, si Digong, confirmation of charges hearing na. Maraming beses na inabala yan. Dinili yan ni Kaufman, wala namang nangyari. Noong September 23, naka-schedule na yung confirmation of charges hearing. Ako nga, bumili na ako ng ticket. Nag-reserve na ako ng mga hotels. Pumunta na ako ng Europe. A-attend ako doon sa The Hague. Noong September 23. Kaya lang, dinelay pa ni Kaufman. Dinelay. Kaya lang, ang magagawa niya, madelay lang. O ngayon, tuloy na. Tuloy na, sa February 23. Wala nang makakapigil dyan. Wala na. Si Sara Duterte, pinigil sana ni Chis Escudero yung impeachment. Hindi siya nag-proceed ng trial forthwith. Tinulungan siya nila Jinggoy, tinulungan siya ni sila, ang sasaya nila, 'di ba? Ang sasaya nila, si Chis Escudero, si Jinggoy, Joel Villanueva, pangalan. Ang bilis kong pangalanan 'yan eh. Ang sasaya nila noon dahil hindi natuloy ang impeachment ni Sara. Tuwang-tuwa si Chis Escudero, ang yabang-yabang. Ganun din si Joel Villanueva, may mga padila-dila pa. Si Jinggoy Estrada, Senate President pro tempore. Nasaan sila ngayon? Nasaan na ngayon? Yung yabang nila nasaan na? Pati yung Korte Suprema. Di ba? Ngayon, ano nang nangyari? Wala. Kaliwat kanan ngayon ang problema nila. Si Digong Duterte, confirmation of charges hearing February 23, 24, 26, 27. Si Sara Duterte, i-refer na ngayong araw. Ngayong araw, i-refer na sa Justice Committee. Pag na-refer na sa Justice Committee ang impeachment ni Sara, simula na ng pagdinig ng Justice Committee. Simula na ng impeachment ni Sara. Paano na yan? Yung mga si Jinggoy Estrada, may precautionary hold departure order na, hindi na makakalabas ng bansa. Si Villanueva, saka si Jinggoy Estrada, full resolution na ng DOJ. Sabi ni Prosecutor General Padulyon, kung hindi ngayong katapusan ng February, mga unang linggo ng March, kakasuhan na sila. Di ba? Yan yung mga kabunyog, mga kababayan, yan ang totoo. Ngayon, sa kabila ng kaliwat kanan nila na yan na problema, si Bato at si Bongo, alam na nila, posibleng lumabas na ang arrest warrant nila. Di ba? Ngayong February, wala. Ito ang buwan ng matinding problema sa mga Duterte at sa mga aliado nila. Yan ang totoo niyan. So, anong ginagawa ngayon ni Sara Duterte? Kailangan i-project niya na malakas pa rin sila. Paano nila ipoproject na malakas pa rin sila? Yung mga surveys nilalabas ngayon. Yung propaganda ng mga DDS, Sara, di ba? Tapos si Sara Duterte nag-press con ngayon. Yung press con niya ngayon para ipakita na siya handa na, siya ang malakas na panlaban siya ang malakas na makakalaban sa 28. Pinoproject niya yung strength, pero sa likod ng projection na yan ay kahinaan, ang totoo political survival. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Bakit ginawa ni Sara yung press con niya na yan? Ginawa ni Sara yung press con niya na yan para ipakita sa Kamara. Kasi magsisimula na yung impeachment sa Kamara. Ngayong araw, i-refer na sa Justice Committee. At sigurado tayo, aabot yan sa plenaryo. Hindi tulad nung kay PBBM na una, sufficient inform. Sufficiency in substance, wala, bagsak. Dahil hindi sufficient in substance, hindi na umabot sa presentation ng mga ebidensya. Hindi na. Kasi magpe-present ka lang ng mga ebidensya kung sufficient in form saka sufficient in substance. Ang sunod na step na dyan, presentation na ng mga ebidensya. Hindi na dumating doon si PBBM. Diniklara na ng Kamara, patay na ang impeachment kay PBBM. Kay Sara Duterte, hindi. Sigurado ako sufficient in form in substance yan. Papasa at papasa yan sa sufficiency in form in substance. Pag nakapasa yan sa sufficiency in form in substance, maghihiring ngayon yung Kamara. Ipipresent si Madriaga. Bubuksan ang bank accounts. Yan ang mga mangyayari kay Sara sa Kamara. Pagkatapos niyan, ipipresent yan sa plenaryo. Magbubutuhan. Kailangan ng 1/3. Kailangan ng 1/3 na buto sa plenaryo. Ngayon,
Ang gustong mangyari ng kampo ni Duterte, ni Sara Duterte, wag makuha ang 1/3. Hindi dapat makatipo ng 1/3. Ang magic na number is 1/3. Ilan ang 1/3? 105 yata o 106? Oh, dati 106 ay nabawasan sila kasi namatay si Ako. 105. Yan ang 1/3. Kailangang makuha ang 1/3 na lulusot na ang impeachment. Darating na ito sa Senado. Gustong pigilan nila Sara ang impeachment sa Kamara pa lang. Ano ang pagpigil nila sa impeachment sa Kamara pa lang? Kailangang matakot ang mga kongresista. Kailangang matakot. Paano tinatakot ang mga kongresista? Ay dapat ang mga kongresista maisip nila, malakas si Sara. Si Sara Duterte ang malakas na panlaban sa 2028. Ha? Pag nalo yan na presidente, baka balikan tayo. O, di ba? Kaya ngayon, tingnan nyo, kaliwat kanan ang mga post. May nabasa nga ako, isang DDS nag-post. Sabi ng DDS, mga kabunyog, sabi ng isang DDS, ilista natin ang mga kongresistang buboto sa impeachment ni VP Sara. Tapos gantihan natin sila sa 2028. O di ba ganon? Ha? Ganon yung ano nila. Ang post nila, yung mga buboto daw sa impeachment ni Sara, gagantihan sa 2028. So paano, kung ikaw kongresista, paano ka matatakot? Dapat ipakita mo na si Sara ang malakas na pambato sa 28 para matakot ka. Hindi ka boboto sa impeachment ni Sara, magpapasiguro ka. Yang maagang paglantad ni Sara, minsahe yan sa mga kongresista. Ha? Parang ganito yan. Kung hindi man kayo kasama sa akin ngayon, nandyan pa kayo sa administrasyon ni PBBM, okay lang yan. Basta't huwag kayong pipirma sa impeachment. Kasi pag nanalo ako sa 2028, babalikan ko kayo. Ako ang malakas na pambato. Kaya kailangang ipakita ni Sara na malakas siya. Kaya itong mga projection na ito ngayon ng mga surveys, yung mga propaganda, tapos yung pag-press con niya ngayon, bigla niyang diniklarang tatakbo siya, minsahe yan sa mga kongresista. Mag-ingat kayo, babalikan ko kayo sa 2028. Oh, yan yung mga kabunyog, yan yung purpose ng press con niya ngayon. Gusto niyang mag-deliver ng message sa mga kongresista, huwag kayong susuporta sa impeachment ko or else babalikan ko kayo. O, di ba? Yan yung mga kabunyog. Ano bang mangyayari ngayong araw? I-refer na ngayong araw, i-refer na ng plenaryo papunta sa Justice Committee. Pag na-i-refer yan sa Justice Committee, mga kabunyog, mga kababayan, magsisimula na ang hearing ng tungkol sa impeachment ni Sara. Punta na yan sa plenaryo. Darating talaga yan sa plenaryo. 100% ako diyan. Manik na daw ang mga anti-Duterte. Hindi. Ang nagpapanik ngayon ay ang Duterte. Yang pag-press ko na yan ni Sara at pagdeklara natatakbot siya sa 2028, ang ibig sabihin niyan, natataranta na sila. Gustong ipakita ni Sara na malakas siya, at buo ako sa 2028, malakas ako. Kung gusto nyo na hindi ko kayo gagantihan, huwag kayong sumama dyan sa buboto sa impeachment laban sa akin. Yan yun. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Yung pag-aasta ngayon ni Sara na malakas siya, na siya'y ready ng tumakbo, sending the message. Nagsesend siya ng message sa mga kongresista. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yun. Sus naman. Ano pa ba naman ang purpose niyan? Bakit ang aga-aga niyang nagdeklara? Kasi magsisimula na ang impeachment. Magsisimula na ang impeachment. Gusto niyang mag-deliver ng message sa mga kongresista. Congressman, wag niyo akong kakalabanin. Tandaan niyo, tatakbo na ako sa pagka-presidente, sigurado na ito. Malakas ako. Pag nanalo ako, babalikan ko kayo. Di ba? Ganun yan, mga kabunyog, mga kawain. Yan yung sending the message yan. Kumbaga, nagdi-deliver siya ng message sa mga kongresista. Yan ang totoo dyan. Ngayon ang tanong. Ang tanong natin, mga kabunyog, mga kababayan. Ito. Umubra naman kaya? Yan yung tanong. Ang tanong, umubra naman kaya? Umubra kaya yan? Yan kayang strategy na yan ni Sara, kasi ang sabi ng mga DDS na nandito, ang galing daw ng strategy ni Sara. Sunod nating tanong, umubra naman kaya? Umubra. Yan. Hindi uubra yan. Okay sana yan kung totoo na malakas talaga. Diba? Ibig sabihin, kung totoo na malakas ka talaga, dinideliver mo yung message mo sa mga kongresista, uubra yan. Ang problema, hindi naman talaga malakas ang Duterte. Tawagin ko ito, tigre daw, tigre, ay agila. Agila. Ano bang tawag kay Sara? Agila? Paper eagle yan. Agilang papel. Tawagin ko na yan, agilang papel. Mula ngayon, ang gamit kong term, agilang papel. Akala mo lang yan, agila.
pero ang totoo papel lang yan. Wala yan. Bakit wala? Bakit hindi uubra yan? Bakit agilang papel yan? Ha? Paper eagle yan. Bakit agilang papel? Ha? Bitwe nga daw, sabi ni Agent Lemon eh. O akala mo, agila. Pero agilang papel yan. Drawing yan. Bakit drawing? Ang dami mong problema. Yung tatay mo nakakulong sa ICC ni hindi nga makalabas. Ha? Tapos ikaw mayroon kang impeachment. Yung kapatid mong si Pulong kakasuhan na ni Trillanes. Wala lang pa kasi si Trillanes may lakad eh. Pero pagbalik ni Trillanes, kakasuhan na yan si Pulong. Si Bongo at saka si Bato na pinaka-trusted nilang alyado sa Senado, nagtatago si Bongo, si Bato. Sunod na yan si Bongo. Paano mo masasabing malakas ka dyan sa ganyang sitwasyon? Sige nga, sabihin mo sa akin ang lakas niyan. Yung tatay mo na pinakapinuno ninyo, nandun sa ICC, kumakaharap ng kaso. Crimes against humanity pa naman. Ang kalaban mo, mundo. Ang kalaban ni Duterte, hindi Pilipino. Ang kalaban ni Duterte, mundo. Ang nagawa niyang krimen, hindi krimen lang sa Pilipinas. Krimen laban sa sangkatauhan. Pumatay ka ng ganun karaming tao? Mag-order ka ng papatay ng ganun karaming tao? Hindi yan. Di ba? Kaya ako sa tingin ko dyan, hindi uubra yung projection ng strength. Yung projection niya ng strength, sa bandang huli, guguho yan. Bakit guguho? Dahil ang totoo talaga, mahina na. Yung pinakapinuno ninyo nakakulong. Yung kakandidato ninyo, may kaso, impeachment. Ngayong susunod na mga araw, huhubaran si Sara Duterte. Nitong susunod na mga araw, mahuhubaran si Sara. Ha? Ipipresent si Madriaga, bubuksan ang bank accounts. Ha? Di ba? Ano yun eh? Ano sa tingin nyo? Tatakbo kang presidente, tapos ngayong susunod na mga araw, huhubaran ka. Ha? Mabuti kung masasagot mo ang mga issue sa'yo. Ay, paano mo sasagutin yung, Mary Grace Piatos? Hindi nga nila masagot yung issue na yan. Ang sabi, ipipresent na nila si Mary Grace Piatos. Nung pagkalipas ng ilang araw, hindi ipipresent si Mary Grace Piatos. Ginawi. Ano ba talaga? O wala. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi uubra yan. Kasi, okay sana yan kung totoo naman talagang malakas. Ang problema, ampaw naman yung lakas na yun eh. Yun lang. Yung projection mo ng strength ay ampaw. Bakit ampaw? Magkukulaps yan. Kasi ang totoo, hindi ka na malakas eh. Yung pinakapinuno nyo, nakakulong sa ICC. Yung idolo nyo. Yung kakandidato sa inyo, haharap sa impeachment. Huhubaran ngayon. Huhubaran yan ngayon. Sa susunod na mga araw, mahuhubaran si Sara Duterte. Lalabas yung mga bank accounts. Lalabas si Madriaga. Ha? Saan ka nakakita na kahit nga, naalala nyo si Binay? Si Binay ang lakas-lakas nung una sa survey. Mas malakas pa kay Sara. Sa totoo lang. Sobra ang lakas. Yang pinagmamalaki ngayon na lakas sa survey ni Sara, ay kay Binay, mas malakas pa noon. Mas malakas pa noon si Binay. Pero tingnan nyo, nang naglabasan na yung Makati overpriced building, yung kanyang mga property sa Batangas na pagkalawak-lawak. Anong nangyari kay Binay? Gumuhong kastilyong buhangin. Agree, attorney, agree. Di ba? Wala yan. Pag lumabas nitong susunod, televised. Yung magiging hearing ni Sara Duterte, televised. Ila-live stream. Pagkatapos ng televised, may mga komentaryo, may mga wala na yan. Wala. Hindi uubra yan, mga kabunyog, mga kababayan. Tapos, hindi ka naman maipagtanggol ng mga kakampi mong senador. Bakit hindi ka maipagtatanggol ng mga kakampi mong senador? Paano ka maipagtatanggol ng kakampi mong senador? Yung mga kakampi mong senador, may problema rin na sarili nila. Paano ka ipagtatanggol ni Bongo? Ay, ni Bato, nagtatago na nga eh. Paano ka maipagtatanggol ni Bongo? Lalabas na ang arrest warrant, may problema nga siya. Paano ka mapagtatanggol ni Jinggoy? Paano ka maipagtatanggol ni Villanueva? May mga problema rin nga sila. Baka makulong na yan sa susunod na mga araw. Si Chis Escudero, paano ka maipagtatanggol? Tahimik yun, tamimik ngayon. Kung dati ang ingay-ingay noon. Sobra kung makapagsalita si Chis Escudero noon, nasaan ngayon? Tahimik. Si Marcoleta ngayon, nawiwindam na, hindi na maintindihan. Napapahiya sa mga pinagsasabi niya. Si Ruben Padilla, ganun din, misunderstood daw siya. Panay palpak, panay sablay. Ano yan? Kumbaga nasaan ang sinasabi niyong lakas? Sige nga. Nasaan ang sinasabi niyong lakas? Kaya hindi uubra yung projection of strength. Kasi kahit anong projection niyo niyan, wala yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, yang uubra yung sinasabi niya na yan, ang makuhang issue sa kanya. Di ba? Tapos nandito pa si Duterte, ang bango-bango niya sa tao. Tapos yung mga senador niyang kakampi, nandyan, ang lakas. Ayan, yan ang
Yan ang mahirap. Ang problema, isa-isahin natin uli yung kanilang pinakapinuno nandun sa dahig, hindi na makakabalik yan sa Pilipinas. Lahat na ginawa na ni Kaufman. Si Kaufman lang ang tuwang-tuwa nakakasingil siya ng bayad lahat na ginawa na ni Kaufman. Nagdrama na unfit to stand trial, nag-motion na, humiling na i-house arrest na lang. Wala na. Mayroon na silang resolution ng Senado. Sabi ng Senado, palayain naman si Duterte. Wala. Tapos ngayon, ang mangyayari, si Sara Duterte, sisimulan na ang impeachment, huhubaran na yan sa publiko. Alangan namang habang hinuhubaran mo siya, lalong lumalakas. Sige nga, tanungin ko kayo. Kapag inilabas na yung mga bank accounts ni Sara, mas malulula ang publiko. Sasabihin ng publiko, grabe naman pala yan, bilyon. Di ba? Hindi. Pag linabas yung mga bank accounts ni Sara, anong magiging reaksyon ng publiko? Matutuwa. Tanungin ko nga kayo. Pag linabas ba yung mga ni Sara, yung mga issue sa kanya, ebidensya laban sa kanya, matutuwa ang publiko? Hindi yan. Di ba? Kaya wala yan. Tapos habang inaatake ba si Sara Duterte sa impeachment niya, makakampihan ba siya ni Bato? Makakampihan ba siya ni Bongo? Sige, sagot. Habang inaatake si Sara sa impeachment, lumalabas siya, maipagtatanggol ba siya ni Bato? Maipagtatanggol ba siya ni Bongo? Maipagtatanggol ba siya ni Joel Villanueva? Maitatanggol ba siya ni Jinggoy? Sagot na kayo. Sagot na kayo mga kabunyog, mga kababayan. Yung mga DDS. Habang si Sara Duterte ay hinuhugaran sa publiko, masasagot ba, maipagtatanggol ba siya ni Bongo? Maipagtatanggol ba siya ni Bato? Maipagtatanggol ba siya ni Joel Villanueva? Maipagtatanggol ba siya ni Jinggoy? Wala. Di ba? Wala yan. Kung magtatanggol sa kanya, sino? Si Marcoleta, si Padilla. Nawiwindang na nga ngayon si Marcoleta nawiwindang na. Nung una kakasuhan daw si Carpio. kakasuhan daw si Carpio ng treason. Nung binara ni Carpio, ang treason hindi mo pwedeng ikaso yan sa akin kasi ang treason pang wartime yan. Sa peacetime mo lang treason. Ang sabi na naman ni Marcoleta, hindi na kita kakasuhan. Idideklara ko ng guilty ka ng treason. Si Robin Padilla, napahiya dun sa kanyang mga sablay na komentaryo. Anong depensa ng kanyang ng chief of staff niya, si Atty. Horado? Nami-misunderstood nyo lang kasi si Robin. Nami-misunderstood nyo lang si Robin. Anong klase yan? Ganyan ba ang mga magtatanggol kay Sara sa panahong ito ng impeachment? Wala. Wala yan. Hindi uubre. Kung ganyan din lang, wag na. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, yung press con ngayon ni Sara ay pagpo-project ng strength. Pero dahil nga kailangang impluwensyahan ang Kamara kasi magsisimula ng impeachment. Pero ang totoo, hindi uubra yan. Sabihin ko sa inyo, bakit hindi uubra? Dahil ang totoo, mahina na ang Duterte. Hindi nga sila nakakapag-hold ng people power. Mananawagan sila ng people power, magrarally sa EDSA Shrine si Eric Chile sa 35. Nananawagan sila ng kudita, wala namang sumusuporta. Military withdrawal of support, iisa lang ang colonel na nag-withdraw ng support, maku-court martial pa. Saan ka na ngayon? Hindi na nga nila tinuloy ang impeachment kasi wala naman nila, walang impeachment na mangyayari kay PBBM. Wala. Ano talaga? Kung pag-asa na lang nila si Sara sa 2028, ay ang problema nga, may impeach pa. Okay. Wala na. Sige mga kabunyog, mga kababayan, ang dami pa sanang nanonood sa. Gusto niyo pa bang ipagpatuloy ang talakayan ko? Okay na, attorney, okay na. Mga kabunyog, kaya lang maglalunch na ako Mag-lunch ka na, attorney. Maraming salamat. So yan ang totoong dahilan, mga absat. Kasi nga kabadong-kabado na, mga absat. Nako pa! Tarantang-taranta na. Kasi alam nila na mahina sila. Gusto lang nilang i-project na malakas sila. Lalo na si Lustay, no? Nananaginip ng gising. Alright. Ngayon, punta naman natin to, guys. No, teka lang. Wait lang. I-countdown muna natin to. Next topic tayo. Countdown.